So isa pa, so yun o, mapapansin nyo, medyo malaki yung kawang nito sa ilalim. Pero mga boss, hard to say, I'm sorry with English. So masakit mang sabihin mga boss, pero ayokong i-recommenda yung ganitong klase ng urine. So marami kasi siyang mga disadvantages mga boss. Unang-una na disadvantage niya mga boss, syempre yung paglalagay ng tornilyo dun sa ilalim. So napakahirap, maliit ang butas. Pangalawang disadvantage niya mga boss, itong ating faucet valve, tsaka yung bracket niya mga boss, medyo malayo. So dapat basta boss, may diferensya siya. So nahirapan ako ikabit yung ating faucet valve. So isa pa, so yun o, mapapansin nyo, medyo malaki yung kawang nito sa ilalim. Dahil bukol yung ano niya mga boss, yung sa may outlet niya, yung sa labasan ng ihi. So marami siyang disadvantages. Met katulad ko mga boss, nahirapan ako dito sa urinal na yan kasi marami siyang problema. So ako na lang ang nag-solusyon ng ating mga naging problema dyan. Isang dahilan kung bakit nahangat yung urinal sa wall ay dahil sa maumbok na drain outlet na plastic. So tanggalin natin tong plastic drain guide at instead na plastic drain guide ay maglalagay tayo ng 1-inch PVC at palibutan natin ng sealant. I-check nyo yung haba, dapat eksakto, tapos sa dulo lagyan natin ng elbow. Dapat tapat yung elbow doon sa nakaabang na elbow sa wall PVC. So ikakat natin yung dulo ng elbow para magkasya siya doon sa 2-inch na PVC na nakaabang sa wall. Tapos try natin siyang sukatin kung kakasya siya dun sa 2-inch PVC. Yan, tama-tama na, okay na yan. So dapat nagsukat tayo ng 30 cm from center ng PVC outlet hanggang sa butas ng bracket. So 30 cm plus yung additional na butas is 3 cm. So kaya yan, 30 cm from bottom and 3 cm taas. Ayan. Tapos kakabit na natin. Subukan natin. So wala nang misalign doon sa faucet. Yung gap, wala, zero talaga. Meron ng gap pero lang dyan sa wall, pero almost 0-0 siya. Pantay na pantay mula taas hanggang baba. Yan lang mga guys. Yan ang solusyon.